Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 21 to 27, 2025. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang magdesisyon to change ng inyong destiny at gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito. May mga warning, hindi yun negative, it's a warning para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga dapat na maging alert kayo at mga maiwasan nyo. Pero kung gusto nyo talaga na positive lang, ang gusto nyo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Tingnan muna natin ano. Andito ka sa sitwasyon mo na you try to make it balance yung meron ka sa ngayon, pero you feel unburdened. You're still waiting for something result, reward, or mga, kasi hindi yung pagiging, you are patiently waiting with something, no? Sa nakita ko, there's a hardship situation, feeling burden, struggle, problem, stress, or there's a hardship situation na pinagdadaanan ka, pero andito ka sitwasyon mo na nagiging masyado kang emotional in your situation. Sa nakikita ko dito, pwede nagiging emotional ka because sa mga nakakausap mo, o pwede rin sa mga tao na nasa paligid mo, anak mo man yan, kapatid, or someone who value, no? Sa nakikita ko dito, may mga sitwasyon ka na you want to take it action, or you want to move it, para nagkakaroon ka ng idea dito, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Maari iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng mga problema when it comes to your work, finances, ganyan, o kaya doon yung may mga bagay na gusto mo nang matapos, gusto mo nang ma-actionan, gusto mo nang maging positive iyon. So nakikita ko sa iyo dito, may mga pinag-iisipan o sinisiyasat o pinag-aaralan ka rin sa iba sa inyo dito. Yun ang nakikita ko. Masyado kang kind, ano, Aquarius, sa nakikita ko dito. May mga point na rin ikaw na ano na parang you hiding your feelings na rin, ano, sa nakikita ko sa dito. Pero ingat ka pa rin kasi either ikaw ikaw is nagmamatsyag, or someone is pinagmamatsyag or nag-spy, or vice versa tayo, ha. Yun ang nakikita ko sa dito. So iba sa inyo is mahilig kayo mag-research o may mga pagre-research na pwedeng maganap o mangyari sa inyo. 3, 4, 2 anak mo, parang nandun sa point na yun. Yung iba sa inyo. Meron kang Libra, Sagittarius, Taurus, ano ba yung baliktad? Aries, and Cancer. Meron tayong 4, ang galing, oh, 2, 3, 4, 17, 20. Kakasunod. Ooh. Okay. Uy, ganda. Para magkakaroon ka ng quarrel, or pakikipag-usap sa isang taong lalaki. Sa isang lalaki. Pwedeng this is your, kung sino man siya, pwedeng husband mo, pwedeng kapatid mo, basta sa isang lalaki. Yan, magkakaroon ka ng quarrel, ganyan. Or may magkakaroon ka ng mga questioning, pag-uusap, ganyan. And then also is may mga papuri ako nakikita sa iyo. Maaring may pupurihin ka or may taong pupuri sa iyo. Ganyan. And then also there's a lack, ano, magkakaroon din ng ano, no? Parang magkakaroon sa inyo ng union, or nahandoon yung pagkikita-kita ng mga mahal sa buhay. Yan, may mga union situation, may mga uumpisahan ka na this time. Nandito yung ano, yung there's a freedom. There's a freedom situation happening to your life. So nakikita ko dito. Maari din may mga pag-uusapan kayo related to a vehicles. Kung ano man ang vehicles na yan, bibili ka ba ng vehicles? Papagawa ka ba ng vehicles? You're thinking about vehicles. Basta there's a vehicle situation. Ako na nakikita dito.
And then also, there's a luck, may mga chance and hope na pwede kayong manalo when it comes to a gambling. Congrats, 2, 3, 4, 17, 28. Sas isama mo na rin yung sarili mong kapanganakan yan. Yan. And then also, ang nakikita ko rin dito is may mga opportunity. Also, small happiness is coming. Sa nakita ko dito, may mga achievement, may mga growth happen situation. Pwedeng when it comes to growth, magiging good yung foundation mo, o kaya magiging good yung health mo, kung ano mang aspeto ng buhay mo yan sa iba sa inyo, o kaya may mga positivity happen into your life. May pagtulong, ako na nakikita dito. Maaring may taong hihingi sa'yo ng tulong or may tutulungan kang tao. And then also, may travel din ako nakikita sa'yo. Maaring malayo man o malapit yan, may travel ako na nakikita sa'yo. Yun ang nakikita ko. There's a transformation happen into your life. Iba dito ka, maaari din na no, may papunta o uuwi ka. Parang gano'n. Probinsya man yan o ibang bansa o uuwi ka ng bansa. Parang gano'n. May transformation ako na nakikita sa'yo. There's a movement and changes happen into your life. May mga bagay ka na gustong i-change. Parang gano'n. I-move. Ganyan. Ako nakikita sa'yo. So, iba naman sa inyo is handin yung pagiging hindi ko alam kung nasa bahay ka lang. Siguro nasa bahay yung trabaho mo or nasa bahay ka lang talaga or you're on very comfortable when it comes to a house or sa bahay, ganyan. Sa iba sa inyo. Ako nakikita. Pwede rin may mga pauwi, or travel. Tingnan natin. Energy ni Aquarius. Pwede may mga uwing kapamilya, pwedeng ganun, or ikaw. Pero sabi dito, makakaramdam ka ng freedom, or nahanduin yung may mga bagay ka na gusto mo nang umpisahan or uumpisahan. Decision making to eh. Energy niya. Bakit ano siya? Iba pala dito, thinking, traveling. Okay. Energy mo. Ganun. Energy mo, hoping wala kang sakit. Or maybe you have a sakit talaga, no? So, nakita ko ito. Energy mo kasi, nandito kasi sitwasyon mo na may mga out of control situation. You are feeling stagnant or a lack of energy kasi yung nakikita ko sa iyo dito. Siguro may mga time na napanghihinaan ka ng loob, ganyan, baka kinakabahan ka, may mga inaalala ka, ganyan, sa iba sa inyo. May mga decision making ako na nakikita sa iyo or may mga bagay ka na gusto mong desisyonan, gusto mong umpisahan. Pero, nahihirapan ka siguro. Kasi you want to achieve something into your life dito. Yun na nakita. Also, energy mo, may mga, hindi ko alam kung ikaw to, pero dito sa energy mo kasi, may ubo ka, sipon, kaya medyo nakikita ko sa'yo dito, low energy ka, siguro may mga ubo, sipon, lagnat, masakit yung throat, minamalat, o kaya ano ba yung basta masama yung pakiramdam, may mga nananakit, may nananakit sa mga katawan, yan, yun ang nakikita ko sa itong energy mo. Look, weak kasi yung energy niya, ang weak. Yun nakikita ko dito. Nalalack of movement ka kasi. May mga sitwasyon ka na na ipagpapaliban dito. O kaya decision making ito. Yun. Alam mo ba, dito sa sitwasyon, another message, may taong gusto mag-revenge sa'yo. Hindi ko alam why. Pwedeng ikaw gusto mo mag-revenge or someone's want niya o gusto niya mag-revenge. Yun nakikita ko. Iba sa inyo, kung kulang kayo sa tulog, magtulog kayo ha. Medyo yung iba dito kasi na-focus kayo sa past situation o yung mga nangyari sa inyo. Yan, may mga deep unhappiness.
there's a migraine o may mga pinagsisisihan, pwede rin sa iba, or may mga insomnia kayo. You feeling stress, anxiety, depression, ayan. Feeling burden actually yung iba sa inyo, may mga inaalala kasi, no? Parating. Parating kay Aquarius. Ayan mo na, lumakpak na. Ano ibig sabihin? Parating. Okay. Okay. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo is there's a reward. Ibig sabihin, there's an achievement or there's a reward ka na makakamit sa iba sa inyo. Yes, magkakaroon ng mga kasiyahan sa nakikita ko sa'yo dito. May mga kasiyahan, happiness, enjoyment. Yan. And then also, parating din sa'yo, iba dito pa, oo, yun nga. Basta there's a celebration situation ako na nakita sa'yo. Iba dito may paglabas o there's an outgoing situation, pwedeng may taong mag-aaya or ikaw ang mag-aaya to go out, pwedeng ganun, baka lalabas kayo. And then also, universe pwedeng okay. Dito sa sitwasyon mo, ang parating sa'yo, may sitwasyon daw na ma-overwhelm ka. Yun ang sabi. Siguro sa sobrang saya mo, sa sobrang maganda yung mood o maganda yung week mo, may overwhelm ka doon, pwedeng ganun. Yan. May mga sitwasyon doon na ma-overwhelm ka this week. Yun ang sinasabi dito. Universe, explain mo pa to sa akin. Ano yun? Ano po yun? Okay. Sabi dito, meron ka daw, ingat ka na lang, no? Ingat ka na lang kasi sabi dito, meron ka daw gagawin na isang sitwasyon, either gagawin, didesisyonan, aaksyonan, na pwede ka magkamali. Ingat ka na lang. No? Yan. Pwedeng halimbawa sa sarili mo, diba? Nasaktan ka o kaya sa ibang tao. Basta merong isang sitwasyon na magiging mali or may mga bad decision making ako na nakikita sa iyo. Ganyan. Ingat ka na lang sa mga decision mo, ha? Ano dapat niyang iwasan? Dapat iwasan ni Aquarius. Dapat po niyang iwasan. Aba, ang galing ah. 888. Tatlo na yung 8 mo. Kasi kanina may lumabas ding 8. Ayan o, di ba? 8. 8, 8. O, di apat na yung 8 mo. Kasi kanina may lumabas din. Wow, you have a 888. Abundance. Nandito talaga siya, no? Kaya kayo. Pinasugal ko na naman kayo, no? Uy, may ma-receive ka daw gift, ah. Yun nga, sinabi ko na pala kanina. Okay, dapat mong iwasan. Okay, sasabihin ko muna yung hindi mo na yung dapat iwasan na. Alam mo dito sa sitwasyon na to, sa card na nakuha ko, alam mo kahit gawin mo yung lahat, kahit you give an effort and hard work or you are more on focusing in the situation o kaya andun, kahit masterin mo pa yan, kahit na pukusan mo pa yan, sa nakikita ko dito, ang lalabas at lalabas, ikaw pa rin yung mali. Kasi, andun yung point na, kasi ang lalabas, ikaw pa rin yung parang feeling disappointed, feeling sad, bakit ganun, parang feeling hindi maganda, hindi nagiging maganda yung sitwasyon dito sa sitwasyon na nakuha ko na card. Yun ang nakikita ko. Kasi maaring iba sa paligid mo is nagiging very immature, no? Yun ang nakikita ko dito. Yun. Andun din yung point na may mga tao or may tao na iiwas at iiwas talaga sa'yo or ikaw mismo ang iiwas. Vice versahin natin. Okay, when it comes sa iiwasan, dapat iwasan. So, mga dapat mong iwasan mo na hindi ko naman sinabi na wag mong ibigay yung best mo sa lahat ng sitwasyon mo.
siguro you need to choose, ganyan. May mga sitwasyon lang na kailangan mo sigurong baguhin o kaya is may mga sitwasyon na talaga na kailangan mo na lang, sila na lang ang bahala do'n, huwag ka na lang makaalam, ganyan. Iwasan mo na lang 'yun, 'no? Yung alam ko naman na mabait ka, hindi ko naman itinatanggi 'yun. Mabait naman kasi nakikita ko sa karma. Alam ko mabait ka pero hindi ka naman kasi hindi ka rin nila maintindihan, eh. Ikaw rin yung at the end, ikaw pa yung mali, 'di ba? Hmm. Alam ko naman na hindi ka nanghihingi ng kapalit, pero hayaan mong sila yung mag-resolve or sila yung gumawa ng part nila. Huwag ka na lang umano kasi hindi rin, eh, 'no? And then iwasan mo rin yung ulitin yung nakaraan. Yung paulit-ulit, uulitin mo uli nakaraan, 'yan. Iwasan mo na hindi ka magbigay ng effort and hard work sa sarili mo. You need to develop something into your life, 'no? May mga bagay na kailangan mong baguhin. May mga bagay na you need to walk away, you need to escape, or you need to let it go, or you need to withdraw it. Kasi minsan, isipin mo pa rin na wasting time, no? If you stay in that situation, ganyan. Pero nasa sa'yo yun, nasa sa'yo pa rin yun. Umiwas ka na lang. Try mo yung mga bagong bagay, no? Try a new situation, try a new path, try a new opportunity, kung ano man yung need to try, no? Ang nakikita ko sa ito. Iwasan mo rin, syempre, yung ma-impatient ka, alam ko naman na mahaba yung pasensya mo. Yan, iwasan mo yung mga taong impatient, mga taong may bad intention sa'yo, ganyan. Yung lack of ambition ka, goal plan, yan, yung mag-isip ka ng kabiguan sa buhay, yan, yung pagtatampo, pag-aalboroto, magkaroon ka ng mga mental distress, iwasan mo na lang yun hanggat maaari. Yung matakot ka sa mga bagay na you want to try new, huwag na huwag kang matakot. Kasi sinasabi naman talaga dito ni Universe na try it, sabi niya dito. Why not? You need to try it. At alam niya naman daw niya na kayang-kaya mo yun. Okay, love, kapatid, anak. At saka yung mga iwas ka sa mga close-minded person, ha? Yan, iwasan mo yun. Or being ikaw, maging close-minded ka at hindi mo sila maintindihan. Ano ba yung, ba't sila ba ganoon? Ano yung pinaghuhugutan nila? Maging open ka din. No? Okay, mga taong ganoon, iwas ka na lang. Kasi huwag mo na lang ipilit. No? Kasi kahit ipilit mo, hindi, sarado yung utak nila. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Aquarius. Dumidikit yung baraha sa kamay ko. Thank you. Love po. Ganun talaga. Ano ito? Okay. Sa iba dito, ano to? Magulang. Magulang or anak. May kapatid. Okay. Kung kayo is single. Aba? May mga tutol, May makikilala ka na tao na may anak na. May anak na to. Yun na nakikita ko sa kanya. May makikilala ka tao na may anak na. Pwedeng ikaw rin ito. Pero nakita ko ito may anak eh. O kung, halimbawa ikaw may anak na, siya single. Basta may anak yung nakita ko dito. Kung kayo naman is separated. Nagkaroon kasi na pagsisinungaling dito. Yan, nagkaroon ng pagsisinungaling, nagkaroon talaga ng conflict. Andun yun, nagkaroon ng iba. Nagkaroon ng attraction ang isa sa inyo sa ibang tao. Yun, napaamo kasi siya ng isang tao dito sa sitwasyon and nag-let go ang isa sa inyo. Nagkaroon ng ending. Ang nakita ko dito. Maaaring kasama niya to sa trabaho or same sila ng trabaho. Ang nakita ko rin sa sinamahan niya or ikaw ito may family eh. Ano to? May family o may karelasyon siya? Ibig sabihin, may family siya. Yun. Ang nakita, pareho may family? May family. Either ikaw may family din siya. Parang nakita kong gano'n.
nagkaroon na ng ending talaga, as in ending. May pag-iwan sa ere, no, sa nakikita ko dito. Pero ang merong pinag-uusapan eh. Hindi ko alam ano ito. Parang may pinag-uusapan sila related to something pera. Parang pera. Ikaw, sa inyo ata to. Hindi ko alam kung sa part mo or sa part niya. Yan, may pera involved. Ako nakita pera, bahay, territorial. Yan, ang nakikita ko dito ha. Yun. Also, nandito pa rin naman yung pag-i-spy. No, maybe you're spying or ini-spy mo siya. Yan. Ang nakita ko, magkakaroon pa rin kayo ng pag-uusap nito. Kasi, nag-iisip, isa sa inyo nag-iisip to talk. Alam mo yun? May pag-uusap. Ako nakikita dito. Pwede rin na iba sa inyo na nahaharap kayo sa justice or a law situation. Yun ang nakikita ko dito. At kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship, sa nakikita ko sa dito, okay naman, you try to make it balance. Ang isa sa inyo, you try to make it balance. Itong relationship nito, they value each other, handa yung pagiging strong relationship ninyong dalawa. Yun nga lang talaga, may mga point talaga na mag-aawit, hindi kayo magkakaintindihan. Kasi may hindi pagkakaintindihan ako nakikita dito eh. May mga either yung isa is mataas yung ego talaga o kaya medyo natatapakan mo yung kanyang personality, pwedeng ganun. Pero may mga battle o may mga tension na pwedeng maganap o nagaganap na sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. Hoping kung na walang third party. Kung ito is there's a third party relationship, meron nga sa iba. Hindi naman lahat, pero dito, kung kayo is walang third party dito, magkakabati daw kayo nito. Yun ang sabi. Kasi same page kayo. The Queen and the King of Wands. Sa may mga third party naman, merong ingat na lang siya or ingat ka na lang, kasi nahandito yung pwedeng magkaroon ng attraction, no? Na maaaring may nakakasama or may makakausap na bago yung isa sa inyo or may nakakausap na. Sa mga magkakarelasyon yan. Tingnan natin ang iyong money. Trust your intuition, ha? Isa sa inyo maka-Diyos, When it comes sa money mo. Napaka very careful mo when it comes sa money mo. Yun nga lang, alam mo yung parang hinahata ka ng bangungot mo sa nakaraan. Kasi may mga siguro may mga pagkakamali na naganap in the past, related ang money and job to siguro nahandun yung point na may mga pinautang ka, naaalala mo pa rin yun, yung mga nangutang sa'yo, yun. Nagkakaroon ka ng reminiscing from the past situation pagdating related ang pera. Kaya na nakikita ko sa'yo dito, no? Yes, you're very careful and take good care and value your money. May mga unfinished business lang talaga pagdating sa pera mo. Pero within the 3 days, 3 weeks, 3 months, there's a blessing coming into your life. Yun ang sinasabi ito. Magkakaroon ng development, also abundance, renewal, or may mga new opportunity na makakadagdag or idea na makadagdag sa'yo para mas lumago pa more yung kaperahan mo. Yun ang nakikita ko sa iba. Sa iba dito is, you try to make it balance kasi yung money mo. And syempre may mga kasiyahan na kaganapan pagdating sa pera. Congrats, no? Yun ang nakikita ko sa dito. Iba dito may mga business or thinking about business. Ganyan. Malaki man o maliit yan. Advice. O, diba? Binasa ko talaga daw yung baraha. Kasi parang may napansin ako eh. Okay. Okay, when it comes sa advice. Sa iba sa inyo madamdamin, O may mga kinikimkim na damdamin.
Ako nakikita. Magkakaroon kayo ng, may biglaang ano, no, union o pa kayo. Ay, ganun. Naku, habaan mo yung pasensya mo ha. Baka may biglaang hindi kayo magkakaintindihan na tao. Baka hindi mo siya maintindihan o hindi kanya maintindihan. Okay, dito sa sitwasyon mo, is what comes sa advice is, I know that you are very practical na tao, no? Or kung hindi man, you need to be practical. Hard work, effort, and try to progress. Focus ka lang. You need to focus lang, ano. Yan. Be productive, and kailangan sa'yo is lakas ng loob. Improve yung mga dapat i-improve. And syempre, be productive. Sinasabi rin, concentrate. May ano to? Conservative yung iba sa nakikita ko. May taong conservative dito. Yan. And also, syempre, sinasabi dito na alagaan mo rin naman yung sarili mo. Yan. Alam ko na you are aware sa feelings ng ibang tao, pero you need to be aware din sa feelings mo. No, try to make it balance and control your situations. Sinasabi dito, start a new beginning in life. This is a time na kailangan mo nang lumaya o umalis o mag-let go o umpisahan ng muli ang isang sitwasyon sa buhay mo. Yan. Kailangan mo rin kasi ito mag-resetting into your life. Magkaroon ka ng pag-evaluate sa mga bagay-bagay na sitwasyon sa buhay mo. Balance talaga, you need to balance sa nakikita ko dito. Tsaka, make a plan, no? Make a plan and put boundaries ang sinasabi rin dito. Iba dito magiging busy daw kayo. May mga taong galit no? Arigato, namaste, God bless.